Ang binatang may tanga ng balabal ng kidlat sa bayan ng Irosin, Sorsogon, isang mahiwagang alamat ang patuloy na ikinukwento ng matatanda sa mga taga-nayon. Ang alamat ng binatang may tanga ng balabal ng kidlat, sinasabing ang sinumang magtaglay ng balabal na ito ay magkakaroon ng kapangyarihang tinataglay ng langit mismo. Ang sumpa ng bundok bulusan noon pa mang unang panahon, may isang matandang ermitanyo na namumuhay sa paanan ng bundok bulusan. Siya si Lolo Apong, isang kilalang salamangkero na may kapangyarihang galing sa mga elemento ng kalikasan. Ayon sa alamat, isang araw, isang di pangkaraniwang bagyo ang bumalot sa bundok. Nakita ng mga taga-nayo na tila may nagliliyab na apoy sa ulap, at sa gitna nito, isang balabal na kumikislap sa elektrisidad ang bumagsak mula sa langit. Sabi-sabi, kaloob iyon ng mga diwata ng kulog at kidlat upang subukin ang sinumang may matapang na puso, ngunit may babala si Lolo Apong, sinumang mag-angkin ng balabal ng may kasakiman ay susumpain ng walang katapusang unos. Ang pangarap ni Danilo sa kabilang dako ng bayan, may isang binatang nagngangalang Danilo. Ulila na siya at lumaki sa pangangalaga ng isang matandang magbubukid. Mula pagkabata, pangarap na niyang maging isang bayani upang maprotektahan ang kanyang bayan laban sa masasamang nilalang na sumasalakay mula sa kagubatan ng bulusan. Narinig niya ang alamat ng balabal ng kidlat at napagpasyahan niyang hanapin ito kahit maraming nagsabing delikado ang pag-akyat sa bundok, hindi natinag ang kanyang determinasyon. Ang pagsubok ng balabal sa gitna ng madilim na kagubatan, dumaan si Danilo sa maraming pagsubok, mga naglalakihang ahas, malalalim na bangin, at mga aninong gumagalaw sa dilim. Sa kabila nito, hindi siya umatras. Nang marating niya ang tuktok ng bundok bulusan, doon niya nakita ang balabal ng kidlat, nakasabit sa isang matandang puno ng balete. Napapaligiran ito ng asul na kuryente na tila nagbabantang sumakmal sa sinumang lalapit. Biglang lumitaw si Lolo Apong. "Bakit mo nais ang balabal, binata?" tanong ng matanda. "Para ipagtanggol ang aking bayan at labanan ang kasamaan," sagot ni Danilo ng buong tapang, "at kung ikaw ang maging dahilan ng pagkawasak nito, handa ka bang tanggapin ang kaparusahan?" Nagdalawang isip si Danilo, alam niyang malaking kapangyarihan ang nakataya, ngunit naalala niya ang kanyang pangarap at ang mga taong umaasa sa kanya, kaya, buong puso niyang sinabi, "Gagamitin ko ito sa kabutihan, at kung dumating ang araw na hindi na ako karapat-dapat, kusa ko itong isasauli." Sa sagot niyang iyon, isang malakas na kulog ang dumagundong sa kalangitan, at biglang nawala si Lolo Apong. Ang kuryente sa paligid ng balabal ay unti-unting humupa, at nang hawakan ni Danilo ito, nakaramdam siya ng kakaibang enerhiya na bumalot sa kanyang katawan. Ang bayani ng Irosin, bumaba si Danilo mula sa bundok, at sa unang pagkakataon, ginamit niya ang kapangyarihan ng balabal ng kidlat upang pigilan ang isang malaking grupo ng tulisan na nais sakupin ang kanilang bayan. Sa isang kumpas ng kanyang kamay, isang matinding kidlat ang bumagsak mula sa langit, dahilan upang magsitakbuhan sa takot ang mga kaaway. Mula noon, naging tagapagtanggol siya ng Irosin, ngunit totoo sa kanyang pangako, hindi niya ginamit ang balabal sa pansariling kapakanan, ginamit niya ito upang tulungan ang mahihirap, protektahan ang bayan laban sa panganib, at ipakita na ang tunay na lakas ay nagmumula sa puso ng isang dalisay na mandirigma. Ngunit hindi niya nalimutan ang babala ni Lolo Apong, isang araw, kung dumating ang panahon na ang balabal ay hindi na para sa kanya, kailangan niyang bumalik sa bundok bulusan upang ito ay isauli, at iyon ang kwento ng binatang may tanga ng balabal ng kidlat, isang alamat ng tapang, pagsubok, at tapat na paglilingkod sa bayan. Lumipas ang maraming taon, at si Danilo ay patuloy na naging tagapagtanggol ng Irosin, sa bawat bagyong dumadaan, sa bawat panganib na lumalapit sa kanilang bayan, laging nariyan ang binatang may tanga ng balabal ng kidlat upang ipagtanggol ang mga tao. Ngunit habang tumatagal, napansin niyang may kakaibang nangyayari sa kanya. Sa tuwing ginagamit niya ang balabal, tila unti-unting lumalakas ang isang kakaibang boses sa kanyang isipan. Isang gabi, habang naglalakad siya sa tabing ilog, biglang kumulog ng napakalakas. Nang lingunin niya ang langit, nakita niya ang anyo ng isang lalaking may matang kumikislap na parang kidlat.
Danilo, dumagundong ang boses mula sa alapaap, dumating na ang oras, ang balabal ay hindi maaaring manatili sa'yo magpakailanman. Nagulat si Danilo, sino ka? Tanong niya, ako ang unang nagmay-ari ng balabal ng kidlat, isa akong mandirigma na minsang lumaban para sa katarungan, ngunit ako rin ang naging dahilan ng pagkawasak ng isang bayan. Lalong lumalim ang takot sa dibdib ni Danilo, ano ang ibig mong sabihin? Ang balabal ay may buhay, kung hindi mo ito isasauli sa tamang panahon, magiging alipin ka ng kapangyarihang ito, ang kidlat na bumabagsak mula sa iyong mga kamay ay unti-unting aagawin ang iyong diwa. Napaatras si Danilo, sa loob ng maraming taon, naging bahagi na ng kanyang pagkatao ang balabal, paano niya ito maisasauli gayong sa pamamagitan nito, nagawa niyang protektahan ang kanyang bayan. Ang dilim sa langit habang naguguluhan si Danilo, isang pangyayari ang gamulat sa buong bayan, isang matinding bagyo ang bumalot sa Irosin, ngunit hindi ito ordinaryong bagyo, ang kidlat na bumabagsak mula sa langit ay tila may sariling isip, tumatama sa mga bahay at nagtutulak ng takot sa mga tao. Dali-daling lumabas si Danilo at itinaas ang kanyang mga kamay, sinubukang kontrolin ang kidlat gamit ang kanyang balabal, ngunit sa halip na sumunod sa kanyang utos, mas lalo itong lumakas. Ano ang nangyayari? Sigaw niya, biglang lumitaw si Lolo Apong mula sa anino ng bagyong iyon, Danilo, ito ang babala ko sa iyo noon, ang balabal ay hindi isang bagay na maaaring ariin magpakailanman, dapat mo na itong isauli sa bundok, ngunit hindi na lamang si Danilo ang may kontrol sa balabal, sa kanyang isipan, isang anino ang lumitaw, isang madilim na anyo ng kanyang sarili na may matang nagliliyab sa kuryente. Bakit ko ito isasauli? Bigkas ng boses sa kanyang isipan, hindi ba't ako ang tagapagligtas ng bayang ito? Kung wala ako, sino ang magtatanggol sa kanila? Napayuko si Danilo, totoo nga, walang ibang may kakayahang ipagtanggol ang bayan maliban sa kanya, ngunit totoo rin ang babala ni Lolo Apong, kung hindi niya isasauli ang balabal, tuluyan siyang magiging alipin nito. Nagdesisyon siya, ang huling pag-akyat sa bundok Bulusan. Sa kabila ng nagngangalit na bagyo, inakyat ni Danilo ang bundok Bulusan, sa bawat hakbang, nararamdaman niyang lumalakas ang sigaw ng anino sa kanyang isipan. Huwag mo akong iwan, Danilo, kapag nawala ako, mawawalan ka ng kapangyarihan, isa ka na lamang hamak na tao. Ngunit hindi natinag ang binata, alam niyang hindi kapangyarihan ang nagpapahalaga sa kanya, kundi ang pagmamahal niya sa kanyang bayan. Nang marating niya ang tuktok ng bundok, nakita niyang muli ang matandang balete kung saan niya unang kinuha ang balabal. Hawak ang balabal, umikit si Danilo at huminga ng malalim, patawad, ngunit hindi ko maaaring ariin ang hindi akin. Sa kanyang huling pagpupugay, inilagay niya ang balabal sa paanan ng puno, isang malakas na kulog ang lumipad sa kalangitan, at sa isang iglap, nawala ang balabal, tila nilamon ng kidlat pabalik sa langit. Ang bagong umaga sa Irosin nang bumaba si Danilo mula sa bundok, nakita niyang humupa na ang bagyo, muling sumikat ang araw, at ang bayan ng Irosin ay muling bumangon mula sa takot at unos. Lumapit sa kanya ang mga taga-nayon, Danilo, nasaan ang iyong balabal? Tanong ng isa. Ngumiti ang binata, hindi ko na ito kailangan. Mula noon, namuhay si Danilo bilang isang ordinaryong tao, ngunit mas minahal siya ng bayan hindi dahil sa kanyang kapangyarihan, kundi dahil sa kanyang katapangan at malasakit, at sa bawat kulog na naririnig nila mula sa bundok Bulusan, alam nilang nariyan pa rin ang balabal ng kidlat, naghihintay sa susunod na taong may dalisay na puso, at iyon ang huling kabanata ng alamat ng binatang may tangan ng balabal ng kidlat. Lumipas ang maraming taon matapos ibalik ni Danilo ang balabal ng kidlat sa bundok Bulusan, tahimik at masagana ang buhay sa Irosin, ngunit sa kabila ng katahimikan, may paparating na panganib na hindi pa natutunto ng sinuman. Isang araw, dumating sa bayan ang isang dayuhang mandirigma na nagngangalang Salazar, may kakaibang aura ang lalaking ito, at ang kanyang mga mata ay tila may bahid ng kidlat. Sa kanyang pagdating, nagsimula ang sunod-sunod na pagyanig ng lupa, at nagpakita ng kakaibang galaw ang panahon, may kulog at kidlat kahit walang ulap sa kalangitan.
Nasaan ang balabal? Tanong ni Salazar sa mga taga-nayon. Naramdaman ko ang enerhiyang iniwan nito, alam kong naririto pa ito sa bayang ito. Walang nakasagot sa kanyang tanong, takot ang namutawi sa puso ng mga tao, ngunit ang ilan ay palihim na tumakbo patungo kay Danilo upang ipaalam ang banta. Nagbalik ang unos, wika ng isang matandang babae, Danilo, ikaw lamang ang makakaharap sa kanya. Ang huling hamon bagaman matagal nang iniwan ni Danilo ang kanyang kapangyarihan, hindi siya nag-atubiling harapin si Salazar, pinuntahan niya ito sa gitna ng bayan. Wala na sa akin ang balabal, diretsong sabi ni Danilo, wala kang mapapala rito. Ngunit tumawa si Salazar, hindi mo naiintindihan, ang balabal ay may marka sa'yo, Danilo, ikaw ang huling humawak nito, kaya ikaw pa rin ang susi sa pagbabalik ng kapangyarihan nito. Dahil sa kanyang matagal na koneksyon sa balabal, naramdaman ni Danilo ang kakaibang enerhiya sa katawan ni Salazar, isang bagay ang tiyak hindi siya ordinaryong mandirigma, isa siyang nilalang na may kakayahang kontrolin ang mga elemento ng kidlat, ngunit ang kanyang lakas ay may halong kadiliman. Nagsimula ang kanilang sagupaan, bagaman wala na ang balabal, hindi nawala ng tapang si Danilo, ginamit niya ang kanyang liksi at talino upang maiwasan ang matitinding hampas ng kidlat mula kay Salazar, subalit sa bawat sandali, lalong lumakas ang kalaban. Hindi mo siya matatalo nang wala ang balabal, isang pamilyar na tinig ang lumitaw sa kanyang isipan, ang tinig ni Lolo Apong. Ang pagbabalik sa bundok bulusan sa gitna ng labanan, nagdesisyon si Danilo na muling akyatin ang bundok bulusan. Alam niyang ang tanging paraan upang tapusin ito ay muling hanapin ang balabal at gamitin ito sa huling pagkakataon. Sa kanyang pag-akyat, naramdaman niya ang bigat ng bawat hakbang, para bang sinusubok siya ng mismong bundok, ngunit hindi siya umatras. Pagkarating niya sa tuktok, muli niyang nakita ang matandang balete. Balabal ng kidlat, ako'y muling humihingi ng tulong, wika niya habang inilalapat ang kanyang kamay sa puno, hindi ko ito hihingin para sa kapangyarihan kundi upang tapusin ang panganib na bumabalot sa aking bayan. Sa isang iglap, muling dumagundong ang kulog sa langit, isang matinding liwanag ang bumalat sa kanyang katawan, at sa kanyang mga kamay, muling lumitaw ang balabal ng kidlat. Ngunit ngayon, iba na ito, hindi na ito isang simpleng kasuotan, ito ay naging bahagi ng kanyang diwa, isang patunay na siya ang tunay na tagapagmana ng kidlat. Bumaba si Danilo mula sa bundok, at sa kanyang pagbabalik, natagpuan niyang ginugupo na ni Salazar ang buong bayan, maraming bahay ang nasira, at ang mga tao ay nagtatago sa takot. Muling hinarap ni Danilo si Salazar, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang dating binatang nangangapa sa kanyang kapangyarihan, ngayon, siya na ang tunay na tagapag-ingat ng balabal ng kidlat. Matagal mo nang ginugulo ang bayan kong ito, wika niya, ngayon, tatapusin ko na ang iyong kasamaan. Sa isang iglap, pinalakas niya ang kanyang enerhiya, ang langit ay nagliwanag sa matinding kidlat, at sa isang huling hampas, pinaluhod niya si Salazar sa gitna ng bayan, ang madilim na enerhiya ng kalaban ay nilamon ng liwanag ng balabal ng kidlat. Habang bumagsak si Salazar, unti-unting naglaho ang bagyo, muling sumikat ang araw sa Irosin, at ang bayan ay nakahinga ng maluwag. Matapos ang sagupaan, alam ni Danilo na hindi na niya maaaring itago ang kapangyarihan ng habang buhay, hindi niya maaaring muling ipagsapalaran ang pagkakaroon ng isang taong gagamit nito sa maling paraan. Sa huling pagkakataon, umakyat siyang muli sa bundok bulusan, sa pagdating niya sa matandang balete, isinukbit niya ang balabal sa isang sanga nito at huminga ng malalim. Ngayon, panahon na upang ipahinga kita. Sa kanyang huling pagpikit, naramdaman niyang unti-unting nawawala ang bigat sa kanyang katawan, nang kanyang idilat ang mata, wala na ang balabal, tila tinanggap na ito ng kalikasan, bumalik sa pinagmulan nito. Bumaba siya ng bundok bilang isang ordinaryong tao, ngunit sa puso ng bawat taga-Irosin, siya pa rin ang bayani, hindi dahil sa kanyang kapangyarihan, kundi dahil sa kanyang tapang at tapat na puso, at mula noon, sa tuwing may dumadagundong na kulog sa bundok bulusan, alam ng lahat na naroroon pa rin ang balabal ng kidlat, naghihintay sa susunod na mandirigmang may dalisay na layunin.
Ngunit hindi natapos ang alamat doon, lumipas ang mga taon, at ang bayan ng Irosin ay muling namuhay sa kapayapaan. Si Danilo, bagaman wala ng balabal, ay nanatiling isang haligi ng kanilang pamayanan. Itinuro niya sa mga kabataan ang kahalagahan ng katapangan, pagmamahal sa bayan, at ang tunay na kahulugan ng pagiging bayani. Ngunit sa kabila ng kanyang katahimikan, nararamdaman niya sa kaibuturan ng kanyang puso na darating ang araw na muling tatawagin ang balabal ng kidlat. Isang gabi, isang hindi pangkaraniwang bagyo ang bumalot sa bayan. Hindi ito tulad ng karaniwang unos, ito ay may kasamang kakaibang enerhiya, na tila may nilalang na naghahangad ng kapangyarihang naiwan sa bundok-bulusan. Ang hangin ay nagdala ng mga bulong mula sa kagubatan, at ang matandang balete kung saan nawala ang balabal ay lumiliwanag sa bawat pagtama ng kidlat. Isang batang lalaki, si Emilio, ang nakaramdam ng tawag mula sa bundok. Isa siyang ulila na lumaki sa ilalim ng gabay ni Danilo. Palagi niyang pinapakinggan ang mga kwento ng kanyang tagapagturo tungkol sa balabal ng kidlat, at palagi rin siyang nangangarap na maging kasing tapang nito. Sa kabila ng takot, hindi niya napigil ang sundan ang kakaibang enerhiya papunta sa kagubatan. Sa pagdating niya sa balete, napansin niyang tila may bumubulong sa kanyang isipan. Kung dalisay ang iyong layunin, ikaw ang susunod na tagapag-ingat. Hindi siya makagalaw, ngunit ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis, isang pakiramdam ng pagkilala, ng pagtanggap, at sa isang iglap, isang matinding liwanag ang bumalot sa kanya. Sa di inaasahang pagkakataon, ang balabal ng kidlat ay muling nagpakita, bumabalot kay Emilio tulad ng ginawa nito kay Danilo noon. Sa kanyang pagdampot nito, naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad, ngunit kasabay nito, ang isang hindi matatawarang lakas na bumalot sa kanyang katawan. Mula sa kalayuan, natanong ni Danilo ang nagaganap. Alam niyang dumating na ang panibagong yugto ng alamat, at ito na ang panahon ng bagong mandirigma. Sa kabila ng kanyang pag-aalala, may ngiti sa kanyang labi. Ang bayan ng Irosin ay muling may tagapagtanggol, isang bagong bayani na handang ipaglaban ang liwanag laban sa anumang kadilimang darating. At sa muling dagandong ng kulog sa kalangitan, nagsimula ang bagong kabanata ng balabal ng kidlat. Narinig ni Emilio ang isang matinis na tinig sa kanyang isipan, tila isang tinig mula sa malayong nakaraan. Huwag kang matakot sapagkat ikaw ang hinirang. Sa sandaling iyon, isang matinding bugso ng enerhiya ang damaloy sa kanyang katawan. Nararamdaman niya ang apoy ng kidlat na bumabalot sa kanyang mga ugat, isang di maipaliwanag na kapangyarihang bumubuhay sa kanyang diwa. Napasandal siya sa matandang balete, habol ang hininga, ang paligid ay tila sumasalamin sa kanyang emosyon, ang hangin ay umihip ng mas matindi, at ang langit ay patuloy na nagbabanta ng isang matinding unos. Mula sa di kalayuan, lumapit si Danilo, ang dating tagapagdala ng balabal ng kidlat, at pinagmasdan siya ng may paghanga at pangunawa. Ang bigat ng tungkuling iyan ay hindi madali, wika ni Danilo, ngunit sa iyong puso, makikita mo ang daan. Itinayo ni Emilio ang sarili, at sa unang pagkakataon, tunay niyang naramdaman ang koneksyon sa balabal ng kidlat. Nang bumagsak ang unang patak ng ulan, kasabay nito ang isang di inaasahang pangitain, mga anino sa kagubatan, mga matang nagmamasid mula sa dilim, isang bagong panganib ang paparating, at sa ilalim ng kumukulog na langit, sa gitna ng lumalakas na hangin, napagtanto ni Emilio na ang kanyang pagsubok ay nagsisimula pa lamang. Narinig ni Emilio ang isang mababang ungol mula sa kadiliman, hindi iyon mula sa hayop, kundi isang nilalang na hindi dapat umiiral. Mula sa anino ng mga punong kahoy, lumitaw ang isang hugis ng isang tao, ngunit ang mata nito ay nagliliyab sa pulang liwanag, ang balat nito ay kasing itim ng usok, at ang mahahabang kuko nito ay kumikinang sa ilalim ng kidlat. Aswang, bulong ni Danilo, hinugot ang isang matandang talisman mula sa kanyang leeg. Ang nilalang ay ngumisi, ipinakita ang matutulis na pangil na tila kayang punitin ang laman sa isang kagat. Matagal na kitang inaantay, Emilio, anito sa isang malalim at malamig na tinig. Ngayon, oras na upang makita natin kung karapat-dapat ka nga ba sa balabal ng kidlat. Naramdaman ni Emilio ang kilabot na gumapang sa kanyang balat, ngunit hindi siya umatras, bagkos, mas lalong lumakas ang sigid ng enerhiya sa kanyang katawan, waring tumutugon sa banta ng halimaw. Sa isang iglap,
sumugod ang aswang, mabilis na parang hangin, at sa isang saglit, naglaho ito sa kanyang paningin. Bago pa man siya makagalaw, isang matalim na hampas ang damapo sa kanyang balikat, dahilan upang siya ay mapaurong, napaatras siya, dama ang hapdi, ngunit hindi siya bumagsak. Bantayan mo ang bawat anino, babala ni Danilo. Napakapit si Emilio sa balabal ng kidlat, at sa isang iglap, tila nagising ang kapangyarihan nito, isang bugso ng liwanag ang pumalibot sa kanya, at sa sandaling iyon, nakita niya, ang aswang, papalapit mula sa kaliwa, ang mga kuko nitong nakahanda ng lumaslas sa kanyang laman. Hindi na nagdalawang isip si Emilio, inangat niya ang kanyang kamay, at sa isang sigaw, bumagsak ang isang matalim na kidlat mula sa langit, tumama sa lupa sa harapan niya. Ang liwanag nito ay nagpatalikod sa halimaw, na nagngit-ngit sa sakit, ngunit hindi ito tapos, ang laban ay nagsisimula pa lamang. Narinig ni Emilio ang nakakabinging alulong ng aswang habang nag-iwan ng sunog ang kidlat sa lupa, ngunit imbes na umurong, lalo lamang itong nagnitngit, ang pulang liwanag sa mga mata nito ay lalong tumilim, at ang katawan nitong maitim na parang usok ay nagsimulang gumalaw ng hindi pangkaraniwan, parang isang aninong nabubuhay. Hindi ka basta-bastang tatalunin ng liwanag, bulong ng halimaw, ang tinig nito ay nag-echo sa buong kagubatan, ako ang hari ng mga anino. Mula sa lupa, sumirit ang maiitim na kaliskis ng enerhiya, parang mga kamay na umaabot kay Emilio, agad siyang lumundag paatras, ngunit isa sa mga anino ang nakahawak sa kanyang paa, pinipigilan siyang makagalaw. Emilio, sigaw ni Danilo, sabay hagis ng kanyang talisman patungo sa binata. Sa isang mabilis na kilos, sinalo ni Emilio ang agimat at agad itong kumislap sa kanyang palad. Ang pakiramdam ng init at liwanag ay bumalot sa kanyang katawan, at sa isang sigaw, pinalawak niya ang enerhiya ng balabal ng kidlat. Sa isang iglap, sumambulat ang bugso ng liwanag mula sa kanya, pinunit ang mga aninong nakakapit sa kanyang katawan. Napaatras ang aswang, waring nasaktan sa biglaang pag-atake, ngunit bago pa man makahinga ng maluwag si Emilio, nakangisi na ulit ito, malakas ka nga, sabi ng halimaw, ngunit hindi sapat ang lakas lamang. Sa isang iglap, naglaho ito, tumahimik ang paligid, wala ni isang dahon ang gumalaw. Biglang may malamig na hiningang dumampi sa batok ni Emilio, napalingon siya, ngunit huli na, isang matulis na kuko ang dumaikit sa kanyang leeg. Tapos ka na, bulong ng aswang sa kanyang tainga. Ngunit bago pa nito maibaon ang mga kuko sa kanyang laman, isang malakas na sigaw ang yumanig sa kagubatan. Hindi mula kay Emilio, sumiklab ang isang nakakasilaw na bugso ng enerhiya, isang purong kidlat na tumama direkta sa aswang, nagsumiksik ang halimaw sa sakit, napaatras ito ng may halong pagkatakot. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi ito nakangisi, si Emilio, ngayon ay nakatayo sa gitna ng isang kumikislap na guhit ng kuryente, nakatitig sa kaaway niya ng may bagong determinasyon. Hindi pa ako tapos, aniya, habang humigpit ang hawak sa balabal ng kidlat, ang laban ay hindi lamang tungkol sa lakas, ito ay tungkol sa tapang, at si Emilio, ngayon palang nagsisimula. Isang nakakabinging dagandong ang yumanig sa kalangitan habang bumilis ang tibok ng puso ni Emilio. Ang hangin ay lumamig ng bigla, tila may aninong bumalot sa buong kagubatan. Sa kabila ng liwanag na bumabalot sa kanya, ramdam niya ang matinding panganib na nagkukubli sa dilim. Biglang gumalaw ang lupa sa kanyang paanan, mula sa anino, lumitaw ang maraming kamay, itim, mahahaba ang daliri, at kumikibot na parang buhay. Sinubukan niyang umatras, ngunit sa isang iglap, hinawakan siya ng mga ito, pinipigilan ang kanyang paggalaw. Hindi mo ako matatakasan, Emilio, lumitaw muli ang aswang, ang tinig nito'y malahalimaw na umaalingaw sa paligid, ang liwanag mo ay hindi magtatagal, ang gabi ay walang katapusan. Bago pa man siya makasagot, naramdaman niya ang malamig na hininga ng halimaw sa kanyang mukha, napatingin siya, at nakita niyang ang mga mata ng aswang ay puno ng kasakiman at gutom, bigla itong sumunggab, tinutok ang matutulis na kuko sa kanyang dibdib.
Ngunit bago ito tumama, bumalot ang bugso ng kuryente sa katawan ni Emilio, isang matalim na kidlat ang bumagsak mula sa langit, tinamaan hindi lang ang aswang kundi pati ang buong paligid. Napasigaw ang halimaw sa matinding sakit, napaatras ito, nanginginig ang katawan habang kumikislap pa ang natitirang enerhiya mula sa kidlat ni Emilio. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa, mabilis niyang tinipon ang enerhiya ng balabal ng kidlat, at sa isang iglap, bumalot ang liwanag sa kanyang mga palad. Tapusin mo na, sigaw ni Danilo mula sa di kalayuan. Sumigaw si Emilio, sabay itinutok ang kanyang kamay sa aswang, isang mas malakas na kidlat ang lumabas, bumalot sa katawan ng halimaw at nagpakawala ng nakakasilaw na liwanag. Sa loob ng ilang segundo, narinig niya ang nakakapanindig balahibong hiyaw ng aswang, isang sigaw ng paghihirap at takot. At nang humupa ang liwanag, wala nang natira sa kinatatayuan ng halimaw kundi abo, hingal na hingal si Emilio, nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit sa kanyang puso, alam niyang nanalo siya. Subalit bago pa man siya makapagpahinga, isang kakaibang ingay ang dumaan sa kanyang pandinig, isang alingaw-ngaw mula sa kailaliman ng kagubatan, mula sa malayo, maraming pulang mata ang lumitaw sa dilim, hindi pa tapos ang laban, mas marami pang halimaw ang paparating. Ramdam ni Emilio ang bigat ng pagod sa kanyang katawan, ngunit hindi siya maaaring huminto, ang kanyang mga kalaban ay hindi nag-iisa, mas marami pa silang nagkukubli sa dilim, nag-aabang, nagpapalakas ng loob mula sa pagkamatay ng kanilang kasamahan. Emilio, hindi natin kakayanin ang ganitong bilang, babala ni Danilo habang hinahawakan ang kanyang balikat, kailangan nating umatras at maghanda. Ngunit bago pa man sila makagalaw, isang nakapangingilabot na ungol ang bumalot sa paligid, kasabay nito, unti-unting lumitaw mula sa mga anino ang isang nilalang na mas kahindik-hindak kaysa sa nauna nilang nakalaban. Ang katawan nito ay mas malaki, balot ng maiitim na kaliskis na parang nababalot ng usok, ang mukha nito ay hugis bungo, at mula sa kanyang bunganga, tumulo ang malapot na laway na tila asido, ang kanyang matutulis na kuko ay mas mahaba, at bawat galaw nito ay nag-iiwan ng itim na bakas sa lupa. Ang iyong liwanag, hindi ito tatagal, bulong ng bagong halimaw, ang tinig nito ay tila mula sa libingan. Hindi naghintay si Emilio, itinaas niya ang kanyang kamay, at sa isang iglap, bumagsak ang isang bagong kidlat mula sa langit, mas matindi kaysa kanina. Tumama ito ng direkta sa halimaw, ngunit sa halip na masunog o umatras, ngumisi lamang ito. Yan lang ba ang kaya mo? Tanong ng aswang, hindi man lang natinag, nanlaki ang mata ni Emilio, hindi ito kagaya ng naunang kalaban, biglang sumugod ang halimaw, mabilis, napabilis, isang saglit lang, nasa harapan na ito ni Emilio, hindi niya na nagawang iwasan ang malalaking kamay nito na humawak sa kanyang balikat. Napasigaw siya sa sakit habang ramdam niya ang pagtagos ng matutulis na kuko sa kanyang laman. Emilio, sigaw ni Danilo, sabay hagis ng isa pang talisman. Sa huling sandali bago siya tuluyang lamunin ng dilim, nadama niya ang init ng balabal ng kidlat, isang bagong puwersa ang bumalot sa kanya, mas puro, mas dalisay, parang isang matinding bagyong bumangon mula sa kanyang puso. Sa isang sigaw, isang bugso ng kapangyarihan ang sumabog mula sa kanyang katawan. Nayanig ang buong kagubatan, napatalsik ang aswang, bumagsak sa lupa ng may halong galit at pagkagulat, hindi ito inaasahan, si Emilio, ngayoy bumangon muli, ngunit iba na siya, ang kanyang katawan ay tila puno ng dumadaloy na kidlat, at ang kanyang mga mata ay kumikinang ng bughaw na liwanag, sa pagkakataong ito, hindi na siya natatakot, sa pagkakataong ito, siya na ang hahabol, at sa isang iglap, siya naman ang sumugod. Nararamdaman ni Emilio ang daloy ng enerhiya sa kanyang katawan, mas matindi, mas puro, parang siya mismo ay naging isang buhay na kidlat handang tumupok sa anumang haarang sa kanya. Sa isang iglap, lumundag siya, iniwasan ang mga matatalas na kuko ng aswang, sa ere, itinapat niya ang kanyang palad sa halimaw, at isang bugso ng asol na kidlat ang damaloy mula sa kanyang kamay. Tumama ito ng direkta sa dibdib ng halimaw, nag-iwan ng matinding sunog sa maiitim nitong kaliskis, napasigaw ang aswang sa sakit, ngunit hindi ito bumagsak.
Malakas ka nga, sanggol nito habang nanginginig ang katawan, pero hindi sapat ang lakas lang. Mula sa kanyang bibig, isang maitim na usok ang lumabas, isang nakakalasong singaw na agad bumalot sa paligid. Naramdaman ni Emilio ang matinding hapde sa kanyang balat, ang panunubok ng lason sa kanyang baga, napaluhod siya, hinahabol ang hininga. Emilio, sigaw ni Danilo, pilit lumalapit ngunit natutulak ng itim na usok, nakangisi ang aswang habang dahan-daang lumapit, wala ka nang matatakasan, bulong nito, mabagal kang mamamatay sa kamandag ko, ngunit kahit nang hihina, pinilit ni Emilio na itaas ang kanyang kamay, ang balabal ng kidlat ay kumikislap pa rin sa kanyang katawan, tila umaanggal sa loob niya, naghihintay ng kanyang utos. Napapikit siya saglit, dinama ang diwa ng kidlat. At sa isang iglap, bumukas ang kanyang mga mata, puno ng liwanag. Hinawi niya ang kanyang kamay sa harapan, at mula sa kanyang katawan, isang matinding daluyong ng enerhiya ang sumabog. Sa loob ng isang segundo, nawala ang nakalalasong usok. At bago pa makatakbo ang aswang, isang buong guhit ng kidlat ang bumagsak mula sa langit, tumama direkta sa ulo ng halimaw. Pumalibot ang liwanag sa buong katawan nito, nagsimula itong manginig, dahan-daang natutupok ng purong enerhiya ng langit. Hindi ito maaari, sigaw nito habang ang katawan ay pira-pirasong naging abo, sa huling sandali, bago ito tuluyang maglaho, nakita ni Emilio ang takot sa mga pulang mata ng halimaw, at pagkatapos, wala na ito, tahimik ang buong kagubatan, nakahingal si Emilio, ramdam ang bigat ng pagod, nararamdaman niya ang kirot ng kanyang sugat, ngunit mas matindi ang pagnanasa niyang matapos ang laban. Narinig ni Emilio ang malalalim na huni ng kagubatan, waring binabantayan ang bawat galaw niya. Sa harapan niya, unti-unting nawala ang abo ng aswang, kasabay ng pagkalat ng ozone mula sa tumamang kidlat, ngunit hindi siya maaaring magpahinga. Ang mga pulang matang nagmamasid mula sa dilim ay dumami, gumagalaw, palapit ng palapit. Danilo, mahina niyang sabi, hindi inaalis ang tingin sa mga anino sa kanyang paligid. Nakita niyang inilabas ni Danilo ang huling talisman mula sa kanyang bag, kailangan nating umalis, Emilio, bulong nito, ang mga yan, mas malalakas kaysa sa nauna. Ngunit alam ni Emilio na hindi sila basta makakatakas, ang balabal ng kidlat ay tila may sariling diwa, nagpapadala ng init sa kanyang katawan, isang babala, hindi lamang basta mga halimaw ang nasa paligid, may isang presensya na mas malakas. Mula sa gitna ng mga anino, isang malalim at malamig na tinig ang bumasag sa katahimikan. Impresibo, bata, kasabay nito, isang matangkad at matipunong figura ang lumitaw mula sa kadiliman, ang anyo nito ay hindi tulad ng mga aswang na kanyang nakalaban, ang balat nito ay hindi usok kundi tila kasing itim ng uling, at ang mga mata nitong pulang-pula ay kumikislap ng katalinuhan, may mahahabang sungay ito sa ulo, at sa kamay nito, may hawak itong isang matandang baston na may ukit ng mga kakaibang simbolo. Ikaw ang may hawak ng balabal ng kidlat, anito, nakangiti ngunit puno ng pangamba ang aura, isang kapangyarihang hindi dapat mapasakamay ng isang musmos na katulad mo. Nagpalitan ng tingin sina Emilio at Danilo. Sino ka? Tanong ni Emilio, inaayos ang kanyang tindig upang hindi mahalata ang pagod. Ang lalaki ay ngumiti, saka itinaas ang baston, ako si Lakan Itim, hari ng mga anino, at ikaw, ay isang hadlang sa aming pagbabalik. Sa isang iglap, dumilim ang paligid, naramdaman ni Emilio ang matinding puwersang bumalot sa kanya, parang isang higanteng kamay na sinusubukang pigilan ang kanyang paghinga. Hindi mo na kailangang lumaban, bata, wika ni Lakan Itim, ibigay mo na lang sa akin ang balabal, at palalayain kita, kung tatanggi ka, sisiguraduhin kong wala nang matitira sa'yo. Ngunit sa kabila ng matinding pressure, mas lalong lumakas ang tibok ng puso ni Emilio, hindi ko ibibigay ang isang bagay na hindi mo kailanman dapat mahawakan, at sa saglit na iyon, muling kumislap ang balabal ng kidlat, mula sa langit, bumalot ang bughaw na liwanag sa katawan ni Emilio, ang takot ay napalitan ng matinding determinasyon, kahit sino ka pa, aniya, lalaban ako. Sa isang saglit, nagliyab ang hangin sa pagitan nila, at ang tunay na laban ay nagsimula.
Nararamdaman ni Emilio ang matinding enerhiyang dumadaloy sa kanyang katawan, tila isang bagyong handang sumabog anumang sandali, ang kanyang mga mata ay kumikislap ng asol na liwanag habang hinigpitan niya ang kanyang kamao. Ngunit si Lakan Itim ay hindi natinag, nakangiti pa rin ito habang marahang iniikot ang kanyang baston, at sa bawat paggalaw nito, ang paligid ay lalong bumibigat, isang malagim na enerhiya ang bumalot sa kagubatan, mas matindi, mas madilim. Napakatapang mo para sa isang musmos, Anito, ngunit ang tapang ay hindi sapat laban sa kadiliman. Sa isang kumpas ng kanyang kamay, lumabas mula sa lupa ang nagkukulay abo at itim na mga anino, lumilikha ng mga hugis ng mga nilalang na waring sinisipsip ang liwanag ng paligid. Biglang naramdaman ni Emilio ang malamig na kamay ng isa sa mga aninong iyon na dumapo sa kanyang braso. Sa isang iglap, isang matinding sakit ang gumapang sa kanyang laman, parang hinuhugot mula sa kanyang katawan ang kanyang lakas. Emilio, sigaw ni Danilo, mabilis na naghagis ng talisman, bumagsak ito sa lupa at biglang nagliyab, nagpakawala ng gintong liwanag na humawi sa mga anino. Napaatras si Emilio, nanginginig ang buong katawan, ramdam niya ang bahagyang panghihina, hindi lang pisikal, kundi sa mismong espiritu niya. Huwag mong hayaang lapitan ka ng mga iyon, sigaw ni Danilo, hinuhigop nila ang iyong enerhiya. Matalino ka, komento ni Lakan Itim, nag-aalab ang pulang mata, ngunit walang halaga ang kaalaman kung wala kang kapangyarihan para lumaban. Itinaas ni Lakan Itim ang kanyang baston at mula rito, isang malawak na alon ng itim na enerhiya ang lumabas, mabilis na dumaloy papunta kay Emilio. Sa isang iglap, naglaho si Emilio, nanlaki ang mga mata ni Lakan Itim, sa isang kisap mata, lumitaw si Emilio sa kanyang likuran, nakataas ang kanyang kamay na bumabalot sa kidlat, isang bugso ng dalisay na enerhiya ang tumama kay Lakan Itim, tinamaan siya ng direkta sa likuran, napaatras ito, napaluhod sa lupa, hindi pa tapos si Emilio, sa isang mabilis na galaw, nilikha niya ang isang sibat ng kidlat sa kanyang kamay at buong lakas itong hinagis kay Lakan Itim. Isang bugso ng dalisay na enerhiya ang tumama kay Lakan Itim, tinamaan siya ng direkta sa likuran, napaatras ito, napaluhod sa lupa. Hindi pa tapos si Emilio, sa isang mabilis na galaw, nilikha niya ang isang sibat ng kidlat sa kanyang kamay at buong lakas itong hinagis kay Lakan Itim. Ngunit bago ito tumama, isang itim na hadlang ang biglang bumalot sa katawan ng hari ng mga anino, ang sibat ay hindi nakalusot, bagkos, naglaho ito sa mismong ere. Impresibo, malamig na sabi ni Lakan Itim habang muling bumangon, ngunit hindi sapat. Biglang lumakas ang presensya nito, at sa isang iglap, isang napakalaking puwersa ang bumagsak sa buong kagubatan. Naramdaman ni Emilio ang matinding bigat sa kanyang katawan, halos hindi siya makagalaw, napaluhod siya, pilit nilalabanan ang hindi nakikitang puwersa na parang dumidiin sa kanyang katawan. Ngayon, bata, anang hari ng anino, ipapakita ko sa iyo ang tunay na anyo ng takot. Sa isang iglap, bumukas ang lupa sa ilalim ni Emilio, at mula roon, isang bagay ang lumitaw, isang higanteng nilalang na may maraming mata, puno ng may itim na kamay, at may bibig sa mismong tiyan nito. Isa itong halimaw mula sa pinakamalalim na bahagi ng kadiliman, at ito ang ipinalabas ni Lakan Itim upang tuluyang durugin si Emilio. Nararamdaman ni Emilio ang nakakapanindig balahibong enerhiya na nagmumula sa halimaw, ang bawat mata nito ay gumagalaw ng walang pattern, parang sinusuri siya mula ulo hanggang paa, ang may itim na kamay nito ay unti-unting umaabot, waring gustong balutin siya ng walang hanggang dilim. Emilio, sigaw ni Danilo, naglabas ng isa pang talisman, ngunit bago pa niya ito may hagis, isang anino ang lumitaw sa likuran niya at hinablot siya. Danilo, sigaw ni Emilio, ngunit hindi siya makagalaw, ang pressure na bumabalot sa kanya ay lalong bumibigat, parang isang daang kamay ang dumidiin sa kanyang katawan. Narinig niya ang halakhak ni Lakan Itim, hindi mo siya matutulungan, at lalong hindi mo ako matatalo, bata. Biglang lumundag ang halimaw mula sa kailaliman, bumukas ang bibig sa tiyan nito at lumabas ang isang napakahabang dila na tila may sariling buhay. Sa isang iglap, mabilis itong lumipad patungo kay Emilio.
Napapikit si Emilio, ngunit bago siya matamaan, biglang may kumislap mula sa kanyang dibdib. Ang balabal ng kidlat ay naglabas ng bughaw na apoy, bumalot sa kanyang katawan at naging isang makapangyarihang hadlang. Tumama ang dila ng halimaw sa proteksyon ng kidlat, ngunit imbes na mahuli si Emilio, isang matinding pagsabog ng enerhiya ang bumalot sa paligid. Napaatras ang halimaw, napasigaw ito sa sakit habang unti-unting nalulusaw ang isang bahagi ng katawan nito. Nanlaki ang mga mata ni Lakan Itim. Naramdaman ni Emilio ang bago at mas matinding sigla sa kanyang katawan. Ang balabal ng kidlat ay mas nagningning kaysa dati, at ang bughaw na apoy na bumabalot sa kanya ay tila naging bahagi na ng kanyang laman. Tama ka, Lakan Itim, malamig na sabi niya. Hindi sapat ang tapang, pero hindi lang tapang ang dala ko. Muling kumislap ang kanyang mga mata, at sa isang iglap, biglang nawala si Emilio mula sa kinatatayuan niya. Nagising si Lakan Itim mula sa pagkagulat at mabilis na ikinumpas ang kanyang baston upang protektahan ang sarili, ngunit huli na siya. Sa isang iglap, lumitaw si Emilio sa harapan niya, sinuntok ito ng buong lakas gamit ang kanyang kamaong balot ng dalisay na kidlat. Napaatras si Lakan Itim, bumangga sa isang malaking puno at agad na bumagsak sa lupa, ngunit hindi pa tapos si Emilio. Itinapat niya ang kanyang kamay sa langit at isang makapangyarihang sigaw ang bumalot sa kagubatan. Magsama-sama ang kulog at kidlat, pakinggan ang aking tawag. Sa isang kisap mata, ang langit ay nagdilim. Mula sa alapaap, isang dambuhalang bolt ng bughaw na kidlat ang bumagsak, mas malakas kaysa alinmang pinalabas niya noon. Nagliyab ang buong paligid, at sa isang iglap, sumabog ang dalisay na liwanag ng kidlat, tinupok ang halimaw mula sa kailaliman. Ang mga mata nito ay pumutok isa-isa, ang mga kamay nitong umaabot ay naluso hanggang maging abo, ang sigaw nito ay pumailan lang sa buong kagubatan habang ang katawan nito ay unti-unting naglaho. Napatingin si Lakan Itim sa nangyayari, nakangiwi sa galit at gulat. Hindi maaaring, ngunit bago pa siya makakilos, biglang lumitaw si Emilio sa harapan niya, hawak ang isang sibat ng kidlat. Itatapos ko na ito, malamig na sabi ni Emilio, at sa isang iglap, sinaksak niya si Lakan Itim. Sa isang iglap, tumagos ang sibat ng kidlat sa katawan ni Lakan Itim, isang nakakabinging pagsabog ng enerhiya ang bumalot sa paligid, at mula sa sugat ng hari ng mga anino, lumabas ang nagliliyab na liwanag, parang isang purong apoy na tumutupok sa kanyang diwa. Sigaw ni Lakan Itim, nanginginig ang kanyang katawan habang unti-unting bumabalot sa kanya ang bughaw na kidlat. Nakita ni Emilio ang galit at takot sa mga mata nito, ang dating malamig at tiyak na titig ng nilalang ay napalitan ng pagkagimbal, parang ngayon lang nito naranasan ang tunay na takot. Hindi maaari, bulong ni Lakan Itim, nanginginig ang kanyang kamay habang sinusubukang hawakan ang sugat sa kanyang dibdib. Ngunit huli na, ang kidlat ay gumapang sa kanyang katawan, parang isang buhay na enerhiyang kumakain sa mismong kanyang anino. Ang kanyang balat na dati sing itim ng gabi ay nagsimulang magbasag-basag, lumalabas mula roon ang nakakasilaw na liwanag. Ang dilim ay hindi kailanman matatalo ng liwanag, aniya, pilit na humahagilap ng kontrol sa kanyang katawan. Hindi mo ako matatalo. Ngunit naramdaman ni Emilio ang katotohanan, nanginginig na ang tinig ng kanyang kalaban, parang isang lumang sigaw na unti-unting nawawala sa hangin. Muling hinigpitan ni Emilio ang hawak sa sibat, idiniin pa ito, hindi na kita hahayaang sirain pa ang mundong ito. Isang huling sigaw ang pumailan lang mula kay Lakan Itim, at sa isang iglap, isang matinding pagsabog ng liwanag ang bumalot sa kagubatan. Nakita ni Emilio ang mga aninong nanunood mula sa malayo, isa-isa silang nagsimulang magsitalikod, naglalaho sa kadiliman. Ang presensya ng kanilang pinuno ay unti-unting nawawala, at kasabay nito, ang takot na bumabalot sa kagubatan ay tila nawawala rin. Nang humupa ang liwanag, nakita ni Emilio ang isang hukay sa lupa, at sa gitna nito, wala na si Lakan Itim. Isang malamig na hangin ang humaplos sa kanyang mukha. Tapos na, naramdaman niyang bumigat ang kanyang katawan, ang pagod ay bumalot sa kanya tulad ng isang alon, ang balabal ng kidlat ay unti-unting naglaho mula sa kanyang katawan, bumalik sa kanyang loob, parang isang apoy na natulog muli.
Emilio, napalingon siya at nakita niya si Danilo na tumatakbo papunta sa kanya, may bahid ng takot at pag-aalala sa mukha nito. Hindi ka ba nasaktan? Tanong ni Danilo, mabilis siyang inaalalayan. Napangiti si Emilio, kahit paramdam niya ang bigat ng labanan, hindi mo ba nakikita? Ako ang kidlat. Napailing si Danilo, ngunit sa kabila nito, napangiti rin siya, oo na, bida ka na. Ngunit bago pa sila makatawa, isang kakaibang ingay ang narinig nila mula sa kagubatan, tik-tik-tik na palitan ng tensyon ang mukha ni Danilo, hindi muling bumalik ang lamig sa hangin. Si Emilio, kahit pagod, ay agad na bumalik sa kanyang posisyon. Sa dilim ng kagubatan, may bagong pulang mata ang nagbukas, at sa pagkakataong ito, mas marami sila, hindi pa tapos, bulong ni Emilio, at sa ilalim ng madilim na langit, muling kumislap ang kanyang mga mata, handa sa panibagong labanan. Narinig nila ang marahang paggalaw ng mga anino, mga yapak na tila sumasayaw sa hangin, dumarami sa bawat saglit, ang mga pulang mata ay kumikislap sa dilim, nagmamasid, naghihintay. Emilio, bulong ni Danilo, hinuhugot ang huling talisman sa kanyang bulsa, hindi natin kakayanin kung ganito karami sila. Ngunit hindi umatras si Emilio, kahit ramdam niya ang pagod mula sa laban kay Lakan Itim, isang bagong sigla ang bumangon sa loob niya, hindi ito tapos, hindi pa ngayon. Kaya natin, sagot niya, biglang lumundag ang unang anino, bumilis ang pag-atake, isang halimaw na may matatalas na kuko, naglalaway ng itim na likido. Hinanda ni Emilio ang sarili, ngunit bago pa niya maigalaw ang katawan, isang matalim na liwanag ang bumagsak mula sa langit. Isang bughaw na kidlat ang sumabog sa harapan nila, tinamaan ang halimaw at pinunit ito sa hangin, kasabay nito, isang matatag na tinig ang umalingaw-ngaw, sapat na, napalingon sina Emilio at Danilo, sa itaas ng isang matandang puno, isang figura ang nakatayo, isang matandang lalaki na nakabalot sa puting balabal, may hawak na baston na kumikinang ng asol na apoy, ang kanyang mga mata ay tulad ng bagyong bumabagsak sa karagatan, matahimik ngunit puno ng kapangyarihan. Tagapangalaga, bulong ni Danilo, hindi makapaniwala. Bumaba ang lalaki mula sa puno, at sa bawat yapak niya, ang lupa ay nagliwanag, napaatras ang mga anino, nanginginig, tila natakot sa kanyang presensya. Tama na ang lagim sa gabing ito, wika ng matanda, ang hari ng mga anino ay wala na, at kayo, wala nang pinagsisilbihan. Umungol ang mga halimaw, hindi makagalaw, ang kanilang pulang mata ay unti-unting namatay, at isa-isa, nagsimula silang maglaho, parang usok na nilipad ng hangin. Nang tuluyan ng mawala ang huli sa kanila, isang katahimikan ang bumalot sa kagubatan. Emilio, sa wakas, ay bumantong hininga, tapos na, aniya, nararamdaman ang pagbigat ng kanyang katawan. Ang matandang lalaki ay lumapit sa kanya, tinitigan siya mula ulo hanggang paa, ikaw ang bagong may hawak ng balabal ng kidlat, aniya, at ngayon, isa ka ng tunay na tagapagtanggol ng ating mundo. Nagkatinginan sina Emilio at Danilo, sa unang pagkakataon, hindi na sila mga batang tumatakbo sa dilim, ngunit bago pa sila makapagsalita, isang bagong tunog ang umalingaw-ngaw sa kagubatan, ang tila pagbukas ng isang lagusan, napatingin si Emilio sa langit, isang bagong pakikipagsapalaran ang naghihintay. Maraming salamat po sa inyong pakikinig, huwag kalimutan mag-subscribe para sa update sa mga bagong kwento paparating.